Dumating na yung tita daw ni Indayana. Pag kumakain ka ng pepene or watermelon, ang partner is... Good morning mga palangga! Today pala is pupunta kami sa pedya ni Indayana kay Tita Doc. Kasi ngayon yung kanyang second dose para sa kanyang vaccination. Pero yung vaccination ni Indayana naman is ipapainom sa kanya, hindi i-inject. Ang amon nga schedule kay Tita Doc is 9:15. Time check na diri sa amon is 9. Ito pala yung aking first time na pupunta kay Tita Doc na walang kasama. Kasi kadalasan yung kasama ko na pumupunta doon during the check-up ni Indayana is yung aking jusawa at saka yung aking biyanan. Pero dahil nga yung biyanan ko is bumalik na sa work, tapos yung aking jusawa naman is my work today. So, ako lang mag-isa yung pupunta doon sa kay Tita Doc. Pero si Tita Doc naman Indayana, marunong naman siya magsalita konti ng English. Tapos ako naman is nakakaintindi rin ako ng konti Romanian. Are you ready to see Tita Doc? Dadalhin ko na rin yung vaccine ni Indayana kasi nga hindi siya free doon kay Tita Doc. Binili namin siya and this is the second dose na nga. Tapos matatapos na si Indayana. Mali pa yun si Indayan. Aalis na kami mga palangga. Hindi ko na lalagyan pa ng sandals si Indayana kasi mainit naman sa labas. At hindi na kami magtatagal doon kay Tita Doc. Let's go, Yana. Yes? We go to Tita Doc. Da? Yes, Tita Doc. Hindi rin pala ako nadala ng body carrier kasi mahirapan ako mamaya doon sa pagkuha kay Indayana. Nandito na kami sa labas ni Indayana. Walang katao-tao dito sa may street namin. Matabo kita, Indayana. At ang sarap ng simoy ng hangin. Yes, Indayana. Ito yung kagandahan kapag malapit lang yung inyong doktor. Tapos hindi na rin ako nadala ng aming stroller kasi hindi ako makaakyat. Kasi diba stairs yung papasok sa loob. So kapag dadaling ko yung stroller baka mawala. Nandito na kami. Nandito na kami sa loob. Pero wala pa yata yung doktor. So, upo lang na kami dito sa may waiting area. At hintayin namin si Tita Doc. Dumating na yung Tita Doc ni Indayana. Dumating na si Tita Doc. You say hi to Tita Doc. Yay! So, hintayin na natin na makapag-prepare si Tita Doc. And pupunta na kami inside para i-physical check si Indayana. Then after that, is papainom na sa kanya yung kanyang second dose na vaccine. Labas na kami kay Tita Doc and now, we were going home! Tapos binigyan lang si Indayana ng reseta para sa kanyang mga buto. Then, para sa anemic yata na vitamins. Yung check-up ni Indayana is doing good. So, that's good. Thank you, Lord. Kay healthy ang amon nga baby. Charan. Meron naman kaming pepene or watermelon. Pero, maliit lang yung binili namin kasi pag malaki, hindi namin kayang ubusin. Bibiyakin natin siya kung matamis yung binili ng aking jusawa. I think matamis to. Kaya ito talaga dito, kapag season ng watermelon, yung mga bahay is hindi nawawala ng watermelon. Oh! Bongga! Tara! Diba ang pula? Tapos, konti lang yung kanyang mga seeds. Si Indayana is kumakain nito. Gustong-gusto niya yung watermelon. Tikman nga natin kung matamis siya. Another taste. Masarap. Ang tamis. So, ito, isa-slice ko siya. Ang tamis ang binili ng aking jusawa. Diba? Ang pula-pula. Perfect. Tamis. Ilalagay ko dito yung para kay Indayana. Ilalagay ko lang dito para madali niyang sipsipin. Dito pala sa row, kapag kumakain ka ng
pepene or watermelon, 'di ba sa atin is kapartner niya kadalasan is asin. Pero dito sa amin, ewan ko lang sa iba ha. Pero nakikita ko sa aking asawa na yung kanilang partner is tinapay. Yung kapartner ng kanilang pepene. Yung lasa niya is masarap naman siya. Medyo masarap. Pero para sa akin at sa atin ng mga Pinoy is prefer talaga natin yung maalat na lasa. Especially yung yanan ko, nung nakita niya ako na kumakain mo, nagulat siya. Bakit daw may asin? Kasi hindi daw maganda na kumain ng asin with watermelon. Pero tayo kasi nakaugalian na natin, so nadala ko na. Sa wakas, is umula na rin dito sa amin.